Kung mapanood mo to or dadaan ito sa wall mo, at kung hairdresser ka, salon owner ka, at nais mo din ma-achieve yung ganyang ka-soft, shiny, silky, bouncy, and straight na hair, just keep on watching dahil may ibibigay ako sa inyo mga tips and technique kung paano nyo yan ma-achieve. Kaya naman panoorin nyo to hanggang dulo, for sure madami kayo matututunan. At ito nga pala yung hair status ni client bago siya magpagawa sa amin. At kung mapapansin nyo naman, may pagkawibi na yung hair niya at the same time colored hair siya. Ating papagawa nga po pala sa atin ni client is Color Rebond Plus Miracle Treatment. At this point nga, mas uunahin ko mag-apply ng hair colorant at ito nga po pala yung napili kong i-mix na hair colorant sa hair ni client. First is selection ko into 4 section yung hair ni client at mag-a-apply na ako muna dito ng hair colorant. Marahil magtataka kayo bakit hair colorant ang mauuna, hindi rebonding cream. At kung hindi nyo nga po pala alam, depende po yan sa hair strand or hair status ng mga client at syempre sa ipapagawa nila. At para sa akin, okay lang din naman unahin natin yung hair colorant lalo na kung matibay or makapal pa yung buhok ni client. At kung hindi nyo nga po pala alam, pwede po talaga tayo mag-hair colorant muna bago po tayo mag-rebond. Kaya naman kung hairdresser ka or alam mo na yung procedure or technique na ganito, it's good for you. At itong video na ito ay para lamang din po sa mga nais matuto at willing malaman yung mga ibang technique. First nga po pala, nagpe-pre-application ako dyan ng hair colorant sa hair ni client at kung mapapansin nyo naman yung pinaka-regrowth part lang yung ina-applyan ko o yung pinakabagong tubo. Sa pre-application na nilalagay ko dyan, yung mga 1 to 2 inches lang ng hair ni client yung ina-applyan ko muna. Ang ibig sabihin lamang po niyan or para po mas madali po yung pagsasectioning natin ng hair upang sa ganon ay ma-avoid po natin yung pagbubuhol-buhol or pagdidikit-dikit ng hair. At kung hairdresser ka man or matagal ka nang gumagawa ng buhok, for sure nakaka-relate ka sa mga sinasabi ko. Dahil minsan pagka nagse-section tayo ng hair, lalo na kung hindi tayo nag-pre-application or nagdire-diretso tayo sa hair colorant, maaari po talaga magbuhol-buhol or magdikit-dikit yung hair ni client na nagiging dahilan kung bakit po tumatagal yung trabaho natin at the same time hindi nagiging maganda po ang resulta. Kaya naman kung napapanood mo to or hindi mo pa nagagawa yung ganitong klase ng technique or procedure, ay itry mo na din ito sa mga future clients nyo. Basta kung ano lang naman po yung ginawa natin sa first step, first procedure or layer by layer or section by section, ganun lang din naman po yung gagawin natin sa kabilang areas. And I hope sana nasusundan nyo yung prosesong ito dahil dito sa part na to medyo pinas forward ko na para mas mabilis po yung proseso natin or yung procedure. For sure naman nasusundan nyo din naman yung procedure na to dahil naman sinasabi ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito sa video. Basta lagi nyo lang din tatandaan, even na hair colorant yung ina-apply natin sa hair ni client ay wag na pag po natin ito agad isasagad sa anit ng mga clients natin. Tatandaan pa rin po natin yung Gordon rule sa pag-apply po or paggawa ng hair, yung 1/2 inch away from the scalp. Kaya naman kung naiintindihan nyo or may natutunan kayo sa videong to, i-comment nyo naman kung saan lugar kayo nakatira. Para naman sa ganon, malaman ko kung hanggang saan na inaabot ng videong to. Then, pagtapos natin sa kabilang section, sa next area naman po tayo ng hair, basta kinat ko lang yung hair ni client into 4 sections. Syempre, kung anong ginawa natin sa kabilang area at ganon din po, side by side po yan. Una, lalagyan lang natin yung mga gilid-gilid, tapos saka tayo magsa-section or layer by layer. By the way, yung ganitong procedure, madalas ko din tong ginagawa, lalo na kung makapal yung hair strand ng mga clients namin, at the same time kung sila ay mag-a-apply or magpapalagay ng hair colorant. Alam nyo ba, sa ganitong procedure, mas makakatipid tayo sa rebonding cream if ever na maglalagay tayo or magre-rebonding procedure tayo. Dahil sa prosesong ito, mas mapapadali natin ma-develop yung hair ni client sa rebonding cream number 1. Dahil alam naman natin na pag ang hair ay na hair colorant na or nanggaling na sa hair color or nakulayan na, ay mas mabilis na itong naluluto. Then, matapos ko nga mag-pre-application sa hair ni client, dito naman nag-a-apply na ako sa areas na walang hair color. Kumbaga, ang inilalagyan ko dito is yung mga parte ng black hair pa ni client. Kaya naman kailangan kahit papano mag-blend or magpantay ang kulay na i-apply natin. At sa ganitong proseso or procedure ay kailangan din natin talaga maging consistent. Hindi natin kailangan madaliin at higit sa lahat, hindi natin kailangan tipidin ito sa gamot. Sandan nyo lang din naman yung proseso kung paano ako
nag-a-apply, kaya kung baguhan ka pa lang, for sure madami kang matututunan. Dahil ako noon, fan lang din talaga ako ng mga tutorial videos na kung saan natututo talaga ako sa panonood ko. At lahat ng mga natutunan ko sa mga pinapanood kong videos ay ina-apply ko sa mga nagiging future clients ko. Kaya naman lahat din ng mga natutunan ko, lahat ng mga goods and bad ay nasasabi or nasi-share ko din sa inyo. Dahil isa yun sa mga pinangako ko sa sarili ko, that the moment na natuto ko about hair rebonding ay hindi ako magdadalawang isip na i-share ito sa mga followers at mga supporters ko. Isa sa mga dahilan kung bakit gumagawa ko ng mga sample tutorial video is para mailigtas ko kayo or ma-avoid nyo yung pagkakamali. Or what I mean is para hindi nyo mapagdaanan yung mga hindi magandang pinagdaanan ko sa hair creation or hair transformation. And after nga pala natin ma-applyan ng hair colorant yung hair ni client at binabad ko lamang po siya dyan ng I think 45 minutes up to 1 hour and a half. Dahil after 30 minutes po, nagre-application ulit ako sa hair ni client at binlend ko to sa kanyang hair sa lower part. At pag nakita nyo nga pala naging visible na yung hair colorant sa hair ni client, isa lang po ibig sabihin no, na absorb na ng hair ni client yung hair colorant na in-apply nyo. Kaya naman, nung matapos ko nang babaran yung hair ni client na more than 1 hour and a half, nag-proceed na kami sa pagbabanlaw at the same time, nag-proceed na din kami sa pag-apply ng rebonding cream number 1. At sa proseso ngang ito, right after namin banlawan yung hair ni client, hindi na namin ito vinlow dry. So, nag-wet application na kami at nagdiretso na kami sa pag-apply ng rebonding cream number 1. Bakit wet application? Dahil po, hair colored na yung hair ni client or nanggaling na sa hair colorant, kaya naman mas mabilis na itong tatalaban ng rebonding cream number 1 na i-apply natin sa kanila. Dahil pag nag-dry application po tayo, mas mabilis pong matutusta or masusunog or magdadry yung hair ni client. Kumbaga sa prosesong ito, mas matitipid po tayo sa rebonding cream number 1 na i-apply natin at the same time, matitipid po tayo sa oras at panahon ng pagbo-blow dry. At syempre, galing nga sa hair colorant yung hair ni client, mas mabilis lang din to mag-absorb ng rebonding cream number 1 na kung saan mas mabilis po yung magiging proseso natin. Binabad ko nga lang pala ng 30 minutes yung hair ni client, then right after 30 minutes, nagre-application, after 30 minutes, nagbanlaw na kami. After ko nga banlawan yung hair ni client, after nyan, hindi ko na napakita dahil nalobat yung cellphone ko, nag-hair iron na kami at ito yung naging resulta ng hair niya. Sa mga ibang video naman, makikita nyo kung paano ako nag-hair iron or kung paano kami nagpa-plancha. At this point nga, nag-a-apply na ako dyan ng miracle treatment at kailangan po, if ever na mag-apply tayo ng miracle treatment, kailangan nasa open space or open area po tayo. Bawal na bawal siyang gamitin sa indoor or sa mga closed door area. Mas maganda kung may nakatapat din na electric fan kay client. At ang pagbababad nga po pala ng miracle treatment, pwedeng 10 minutes, 20 minutes, or even 30 minutes or 1 hour. At si miracle treatment nga po pala hindi na binabanlawan, kaya after natin babarin, diretso na tayo pag-blow dry, and after natin mag-blow dry, pasada lang ng hair iron at ito na din po kagad yung naging resulta ng hair ni client. And regarding nga po pala sa pag-hair iron, pag nakikita nyo naman pong kumikintab yung hair ni client, ibig sabihin po, nasa right heat temperature lamang po kayo. Pag nakikita nyo naman natututong yung hair ni client habang hini-hair iron nyo sila or pinaplansya nyo po sila, ibig sabihin overheat temperature po ang gamit nyo at kailangan nyo lamang po itong babaan. Pasensya na rin kung hindi ko napakita dito yung process ko ng pag-hair iron. Panoodin nyo na lang din yung mga ibang sample tutorial video ko. For sure, may makikita din kayo mga tips and technique kung paano kami nag-hair iron. Mga nagtatanong kung saan po kami located, Banaba Street, Balon Anito, Mariveles, Bataan. Sa mga nagtatanong kung saan naman po sila pwede magpa-book ng schedule, pwede po kayo mag-chat sa aking mismong account, Ronel Perez Oquerio, at sa aming mismong page, Clinic Happy Salon and Spa, Mariveles, Bataan. Diyan din po sa aming mismong page makikita yung prices po ng services po namin. And regarding naman po sa mga nagtatanong regarding po sa mga products na ginagamit po namin, available po siya Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede nyo pong ma-avail yung products sa ating Black app, Orange app, at the same time, pwede nyo po ako i-PM para ma-send ko po sa inyo yung legit account or yung legit link. Pwede nyo din po ako i-chat or i-PM para na sa ganun ma-add ko po kayo sa ating official GC Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman po sa lahat ng mga kapwa ko hairdresser, salon owner, magsabay-sabay po tayong magpadami ng mga clients. Dahil kung maganda ang hair creation nyo or maganda yung mga gamot na ginagamit nyo sa hair ng mga clients nyo, for sure, hindi kayo mauubusan ng mga clients. Kaya naman kung may natutunan ka na inspired ka sa sample hair creation or hair transformation na ginawa natin, ay wag mo naman akong kalimutan na i-follow at syempre, share mo na din yung video to. Thank you so much!